300 taon na ang nakalilipas, isang kapahapahamak na pangyayari na kilala bilang Great Flood ang bumalot sa halos buong kalupaan ng daigdig ng tubig na nag-iwan lamang ng ilang isla. Simula noon, isang bagyo ang patuloy na humaharang sa abot tanaw. Dahil ang lumang mundo ay natabunan sa ilalim ng tubig, ang mga nakaligtas ay nagtayo ng isang pinatibay na lungsod na tinatawag na Argos sa mga guho. Ang lungsod na ito ay kontrolado ng mga walang kamatayang tagapagtatag. Sa kasamaang palad, hindi lahat ay maaaring lumipat sa Argos. Sinamantala ng mga tagapagtatag ang desperasyon ng mga tao sa pamamagitan ng pagpilit sa kanila na lumahok sa mga karera ng speedboat na kilala bilang storm riding. Ang bawat isla ay nagpadala ng 2 rider at ang mananalo ay makakalipat kasama ang lahat ng kanilang mga tao sa Argos. Ang mga natalo ay kukunin ang kanilang isla at ang kanilang mga tao ay itinapon sa dagat. Naniniwala ang mga taga-isla na balang araw ay isang napiling rider ang magpapalaya sa kanila. Sa Fig Island, nakita ni Neb ang lahat ng mga poster at nakakaakit na mga patalastas mula sa Argos na nagpo-promote ng karera at nag-aalok pa nga ng sponsorship. Pagkatapos ay tinulungan niya ang pangkat na namamahala sa bangka na kakatawan sa isla sa susunod na karera. Ipinakita sa kanya ng kanyang kaibigang si Ana ang isang koleksyon ng mga poster ng Hammerhead at ibinahagi ang kwento. Ayon sa alamat, tinamaan si Hammerhead ng kidlat, iniligtas niya ang kanyang isla at hindi siya natalo sa isang karera. Naniniwala ang ilan na nalagpasan niya ang bagyo sa abot tanaw at narating ang kabilang panig. Iniisip naman ng iba na paminsan-minsan ay nabibigo siya sa mga karera para manalo ng palasyo para sa lahat ng taga-isla. Iniisip naman ng iba na hindi siya totoo. Iniisip naman ni Ana na maaaring sila ni Neb ang papalit sa kanya balang araw, ngunit sinabi sa kanila ng kanyang ama na si Lazar na hindi nila kailangan ng mga alamat dahil kasama nila siya. Nagpaalam siya sa kanyang anak na babae at hinalikan ng isang larawan ng kanyang yumaong asawa bago naghanda para sa karera. Ipinaalala sa kanya ng isa sa mga mekaniko na kapag nakarating na siya sa Neptune's Rock, magkakaroon na lamang siya ng 10 segundo para makaalis. Lumalabas na hindi kalahok si Lazar para manalo, gusto niyang harapin ang bagyo para matuklasan ang katotohanan. Ipinakilala ng isang komentarista sa Argos ang mga rider, tinawag ang Fig Island na underdog bago pa man magsimula ang karera. Lahat ng mga rider ay humawak ng kanilang mga bangka ng may kahangahangang kasanayan at isa sa kanila ang nakasagap ng kidlat na nagbigay ng malaking tulong at nagtulak sa bangkang iyon sa unang pwesto. Hindi sinasadyang natakpan ng kapa ng isa pang rider ang kanyang paningin at naging dahilan upang siya ay bumangga sa isang bato. Nang sinubukan ng isang rider na lampasan ng bangka sa unang pwesto, nabigo ang maniobra at nauwi rin ito sa pagbagsak. Sa sandaling magkaroon ng butas, iniwan ni Lazar ang karera at dinala ang bangka patungo sa bagyo. Sinabi ng komentarista na ito ang ika-5 insidente ngayong season. Binilisan ni Lazar at sinubukan ang kanyang makakaya upang maiwasan ang kidlat, ngunit sa kasamaang palad, natamaan pa rin ang bangka at sumabog ito. Umiyak si Ana at nanumpa na ipaghihiganti ang kanyang ama habang nakikinig siya sa balita sa radyo. Inanunsyo ng komentarista na ang Fig Island ay ipinagbabawal na sa karera sa susunod na 10 taon. Pagkalipas ng ilang araw, nagbigay si Neb ng isang presentasyon sa klase tungkol sa mga isla sa kabila ng abot tanaw na sinasabing nakatira doon ang mga Titan. Pinagalitan siya ng kanyang guro at ipinaalala sa kanya na walang anumang bagay sa kabilang panig ng bagyo, pagkatapos ay kinutya siya ng isang bata. Nang ipagtanggol siya ni Ana, pinagalitan din siya. Iginiit ni Neb na ang bagyo ay isang kasinungalingan na nilikha ng mga tagapagtatag at sinimulan siyang batuhin ng kanyang mga kaklase ng mga bagay. Pagkatapos ng klase, kinausap ng guro ang ama ni Neb na si Nicola at hinihiling na gumawa ng paraan para sa pag-uugali ng kanyang anak. Nang gabing iyon, nakatayo si Neb sa ibabaw ng isang puno habang isang malakas na bagyo ang bumaba sa kalangitan. Nagmakaawa si Ana na bumaba siya, ngunit tumanggi siya. Bigla, isang kidlat ang tumama sa puno. At si Neb, na bumagsak sa lupa na may usok na nagmumula sa kanya, ay inakala na sa wakas ay maaari na siyang maging katulad ni Hammerhead. Sa isla ng mga CIO, sinakop ng mga gwardya ang mga kalye upang simulan ang pagpapaalis dahil parehong namatay ang 2 rider ng CIO sa karera. Isang mataas na opisyal ng Argos na kilala bilang Baroness ang nagbabantay sa lahat habang marahas na itinutulak ng mga gwardya ang mga lokal patungo sa mga bangka. Matapos palayasin ang lahat, nagpadala ang mga tagapagtatag ng mga makina upang simulan ang paghuhukay. Naghahanap sila ng isang sangkap na tinatawag nilang elemento na sinasabing lumalaban sa kamatayan mismo. Sa Fig, nakahiga pa rin si Neb sa kama dahil sa kanyang mga pinsala. Desperado na tulungan siya, nagpa siya ang kanyang lolo na si Dita na gawin ng isang bagay na isinumpa niyang hindi na uulitin. Gamit ang isang palakol, hiniwan niya ang sanga ng isang puno at tinipon ng asol na likidong lumalabas dito. Pagkatapos ay inilagay niya ang likidong ito sa mga mata ni Neb na naging dahilan upang magkaroon siya ng pangitain ni Hammerhead na naglalayag papunta sa bagyo.
Naging magulo rin ang mga mata ni Neb. Nang matapos ang paghuhukay, ipinaalam ng Baroness sa mga tagapagtatag na wala silang nakitang anuman. Lumalabas na ang elemento ay ang asol na likidong ginamit ni Dita at mayroon na lamang silang 1 dekadang natitira sa reserba. Pinag-isipan ng mga tagapagtatag na sakupin ang lahat ng natitirang mga isla sa pamamagitan ng puwersa, ngunit itinuro ng Baroness na kung ang lahat ng mga taga-isla ay magsasama-sama ay mas marami sila kaysa sa hukbo ng Argos. Sa tingin niya ay oras na para tanggapin ang kanilang kapalaran at ginamit ang ekspresyong amor fati na nangangahulugang ang mabuti at masamang bagay ay kinakailangan sa buhay. Hindi sumang-ayon si Pinunong Terrace at sinabing siya ang gumagawa ng sarili niyang kapalaran. Pinagalitan din niya ito sa paggamit ng ekspresyong iyon dahil ginamit ito ng kilalang magnanakaw na si Psychos. Nagpa siya si Terrace na dapat nilang dagdagan ang mga karera upang mas mabilis na maubos ang mga isla at maiwasan ang anumang mga insidente. Maya-maya, sa wakas ay umalis si Neb sa kama at itinuro ang bintana habang nakikita niya ang pangitain ni Hammerhead sa isang mahiwagang lagusan. Hindi maintindihan ni Neb ang kanyang mga pangitain na kadalasang dumarating ng walang babala. Niyakap siya ni Dita upang aliwin. Samantala, isang grupo ng mga gwardya ang sumisid at nakahanap ng isang lumubog na barko. Ipinaalam nila kay Terrace na natagpuan nila ang mga labi ni Psychos sa Bay of Gaia, kaya nagpadala si Terrace ng mga sundalo sa mga isla sa lugar na iyon, umaasang naroon pa rin ito. Kasabay nito, binalaan ni Dita si Nicola na nakita niya ang watawat ng Baroness sa baybayin na nangangahulugang pupuntahan niya si Neb. Mabilis na kumalat ang mga chismis tungkol sa mga labi. Kaya sumakay sina Ana at Neb ng bangka papunta sa Bay of Gaia kahit na palaging ipinagbabawal ni Dita ang kanyang apo na pumunta doon. Matapos humanga sa isang kamanghamanghang estatwa, tumingin sila sa ilalim ng tubig at nakita ang mga gwardya na iniinspeksyon ang mga labi. Nang subukang umalis ang mga bata, hinuli sila ng isang gwardya at dinala sila sa Baroness. Habang nagkukunwaring natuyo at naligaw ang kanilang bangka, naamoy ng isang sundalo ang buhok ni Ana at napagpasyahan na sila ay mula sa Fig. Ipinaliwanag ng Baroness na hinahanap niya ang isang batang lalaki na naapektuhan ng bagyo habang tinitingnan niya ang mga mata ni Neb. Pagkatapos ay pumayag siyang iuwi ang mga bata at sinabi sa kanila kung gaano kaganda ang buhay sa Argos. Sinabi rin niya na ang mga naapektuhan ng bagyo ay nakakakita sa mga bitak ng panahon at sa kanilang sariling mga kapalaran. Binigyan ng Baroness si Ana ng compass na ipinaliwanag na ang pagpapaamo ng sarili mong mga takot ay may malaking epekto. Nang ihatid ng Baroness ang mga bata sa Fig, sinabi niyang si Neb ay isang mangangabayo at hindi isang batang magsasaka, kaya may sponsor na maghihintay sa kanya kapag lumaki na siya. Pagkatapos, sinabi ni Dita sa mga bata na itinanim niya ang kanyang puno noong araw na ipinanganak si Neb at doon matatagpuan si Psychos, ang huling Titan, kaya mayroon silang espesyal na ugnayan. Sa Argos, nakilala ni Taurus ang kanyang siyentipiko na natapos ng kopyahin ng isang susi. Inilagay niya ito sa kanyang pulso at ginamit ito upang i-activate ang isang makina ng malayuan, sinasabing magdadala siya ng mas malaking bagyo. Binuksan ang mga ilaw ng ilang segundo bago nawala ng koneksyon ang makina at namatay. Galit na galit, inihagis ni Taurus ang siyentipiko mula sa tore. Samantala, binuksan ni Dita ang isang butas sa dingding at inilabas ang isang kahon na itinago niya maraming taon na ang nakalilipas. Nakatitig siya sa orihinal na susi ng makina habang nakikita ang kanyang nakababatang sarili na darating sa isla. Lumipas ang 10 taon at sina Ana at Neb ay nasa isang romantikong relasyon na ngayon. Araw-araw na hinaharap ni Neb ang kanyang mga pangitain, ngunit hindi pa rin niya alam ang ibig sabihin ng mga ito. Sinabi niya kay Ana na ang isang pangitain ay makikita siya kay Gaia na nakasuot ng pulang damit, kaya sumagot ito sa pamamagitan ng pagbulong ng isang pangako sa kanyang tainga. Dahil ngayong taon ay natapos na ang pagbabawal, nagsasanay si Ana na sumali sa karera. Inamin ni Neb na natatakot siyang mawala siya at tinanong siya ni Dita kung ano ang nakita niya sa kanyang mga pangitain, ngunit tumanggi si Neb na sumagot. Nang gabing iyon, nakita ni Neb si Ana na nasa bagyo upang ipaghiganti ang kanyang ama. Na siyang pumatay sa kanya. Isang desperadong si Neb ang sumubok na bumalik sa puno habang may bagyo, ngunit pinigilan siya ni Dita. Isang umaga, bumalik ang Baroness sa Fig at dumura si Dita sa sahig nang makita niya ito. Iginiit niya na hindi dapat kumarera si Neb, ngunit naisip ng Baroness na desisyon iyon ni Neb at binigyan siya ng 1 taon para magdesisyon kung gusto niya ng sponsorship nito. Sa huli, nagpasya si Neb na sumali sa karera para lang protektahan si Ana at tinulungan siya ni Nicola na magtrabaho sa bangka. Samantala, lahat ng mga taong pinalaya sa kanilang mga isla at nakaligtas ay naninirahan na ngayon sa dagat na walang lupa. Ang kanilang mga anak ay ipinanganak sa mga bangka at hindi pa nakakatapak sa totoong lupa. Maaari lamang nilang panoorin habang ang mga makina ay patuloy na naglalakbay mula sa isang isla patungo sa isa pa, sinisira ang mga lupa nang walang nakitang anuman.
Pagkatapos ng ilang buwan ng paghahanda, lahat ng napiling rider ay pinayagang pumasok sa Argos para sa isang orientation talk ni Larry. Ipinaalala sa kanila ang mga patakaran at ang katotohanan na ang mga compass ay hindi gagana malapit sa bagyo, hindi pa kasama ang kanilang pakikipaglaban sa inertia. Pagkatapos ng pulong, hinikayat ni Ana si Neb na sumama sa kanya sa bagyo at naghalikan sila upang selyuhan ang kanilang pangako. Kasabay nito, pumili si Teres ng isang makapangyarihang mandirigma upang maging isang bombhead na siyang pangalan ng mga mangangabayo na pumapatay para sa mga tagapagtatag sa mga karera. Sinabihan siya ni Teres na magsimula sa mga mangangabayo mula sa Fig. Sa hapon, sa wakas ay nagsimula na ang karera. Sabik na sabik sina Ana at Neb na linisin ang pangalan ng kanilang isla kaya agad silang nakakuha ng unang pwesto. Sa unang ilang minuto, normal ang takbo ng karera, ngunit di nagtagal ay kumilos si Bombhead patungo sa sasakyang dagat ng kalaban at sinira ito. Normal na nagpatuloy muli ang karera ng ilang sandali pa at nanatili si Ana sa unang pwesto. Nang marating nila ang huling bahagi, umatake muli si Bombhead ngunit hindi niya naabutan si Ana dahil mabilis itong kumilos at nauwi ito sa pagsira ng ibang bangka. Nang makakita si Ana ng butas, umalis siya sa karera at nagsimulang pumunta patungo sa bagyo. Agad na sinundan siya ni Neb at Bombhead at habang papalapit sila sa bagyo, nakakagulat na sumama sa kanila si Hammerhead. Biglang tumama ang kidlat sa bangka ni Hammerhead at nawala siya dahil isa lamang siyang pangitain na tanging si Neb lamang ang nakakakita. Masyado nang papalapit si Ana sa bagyo kaya bumilis si Bombhead at bumangga sa kanyang bangka. Huli na nang mawalan ng malay si Neb at labis na nalungkot nang makitang malunod ang kanyang kasintahan. Tumalon siya sa tubig at nagsimulang lumangoy patungo sa kanya, ngunit nilagpasan siya ni Bombhead para sugurin. Sa loob ng ilang segundo, lumutang si Neb nang walang kontrol habang nakikita ang pangitain ni Ana na nakasuot ng pulang damit. Kasabay nito, natakot si Teres nang makita si Hammerhead na lumilitaw sa tabi niya. Pagkatapos ng karera, itinapon si Neb sa isang selda. Dahil sa labis na kalungkutan at pagkakasala, nawalan siya ng malay sa sahig at hindi niya maiba ang kanyang mga pangitain sa kanyang mga alaala. Binisita ni Larry si Neb at ibinahagi na noong bata pa siya. Pumayag siyang maging isang bombhead, ngunit misteryoso rin niyang sinabi na hindi kailanman kailangan ng kaligtasan ng kanyang mga tao. Pagkatapos ay nakipagkita kay Neb ang Baroness na nagkwento sa kanya. Maraming taon na ang nakalilipas, pagkatapos malunod ang mundo, ginalugad ng mga miyembro ng Operation Titan ang mga karagatan upang maghanap ng pag-asa para sa buhay. Kalaunan, natagpuan nila ang arkipelagong ito kung saan naniniwala ang mga taga-isla na protektado sila ng dugo ng Diyosa na si Gaia. Pinalitan ito ng pangalan ng mga tagapagtatag ng elemento at itinatag ang Argos, isang lugar kung saan maaari nilang abusuhin ng elemento upang maging immortal. Kinuha ni Teres ang teknolohiyang dapat sanay magpoprotekta sa isang nanganganib na kapaligiran at sa halip ay ginamit ito upang lumikha ng bagyo na nagkulong sa mga isla. Pagkatapos ay nagsimula siyang maghukay upang magkaroon ng walang katapusang dami ng elemento para sa kanyang sarili, kaya't ang mga isla ay nadurog at naubos. Nagsawa na si Psychos dito at ninakaw ang susi bago tumakbo palayo. Hindi niya makatawid sa bagyo at napunta sa Fig kung saan niya inangkop ang pangalang Dita at nagsimula ng isang bagong buhay. Pagkatapos ng kwento, ibinigay ng Baroness kay Neb ang compass na nakuha niya mula sa katawan ni Ana at pinauwi ito. Sa larawan, hinarap ni Neb si Dita, sinisigawan siya dahil sa lahat ng kasinungalingan. Sinabi ni Dita na ginawa niya ito para protektahan ang kanyang sarili, ngunit hindi nakinig si Neb. Kalaunan, ibinaon ni Neb ang isang puno sa pangalan ni Ana. Pagkatapos ay kinausap niya si Nicola na nagpaliwanag na madalas mawala si Dita ngunit hindi niya ito sinabihan ng kahit ano. Ang itinuro sa kanya ni Dita ay kung paano maging bahagi ng bagyo. Sa gitna nito, mayroong isang sumasayaw na kidlat na maaaring magdala ng sinumang tao sa kabilang panig, ngunit hindi ito kailanman naabutan ni Nicola. Dahil sa kanyang mga pangitain, inakala ni Neb na nahuli ito ni Hammerhead at gusto rin niyang subukan. Sinabi ni Nicola sa kanyang ama na handa na si Neb, kaya ibinigay sa kanya ni Dita ang susi at tinuruan siya tungkol sa pariralang Amor Fati. Bago umalis, kinuha ni Neb ang puno ni Ana. Samantala, binalaan ng Baroness si Taurus na bumababa ang produksyon ng pananim at ang kagutuman ay nag-uudyok ng revolusyon. Naayos na niya ito, ngunit hindi natuwa si Taurus na sinisira nito ang kanyang autoridad. Sa Argos, naghihintay si Neb para sa susunod na karera habang nilalaro ang susi para lamang mapagtanto na ito rin ay isang compass na nakaturo sa templo ng mga tagapagtatag. Habang iniisip ang mga posibleng plano, napansin ni Neb na nakatitig sa kanya si Taurus. Kalaunan, tinulungan ni Nurse Maya si Taurus na makaramdam ng panibagong epekto ng elemento. Sinubukan ni Taurus na maging palakaibigan sa kanya at hiniling sa kanya na bantayan si Neb. Samantala, hiniling ni Neb kay Larry na turuan siya kung paano mahuli ang kidlat.
Magkasama silang sumakay sa bangka at ginabayan ni Larry si Neb kung paano gamitin ang bilis ng naaayon. Biglang nagkaroon ng pangitain si Neb na babanggain ang kanyang bangka ni Bumhead, ngunit buti na lang, nagising siya sa katotohanan upang maiwasan ang pagbangga ng kanyang bangka. Sinabi sa kanya ni Larry na kailangan niyang pakalmahin ang kanyang takot o hindi siya kailanman mananalo. Pagbalik ni Neb sa lungsod, tiningnan ni Maya ang kanyang mga lumang peklat habang sila ay nag-uusap. Casual na ibinahagi ni Neb na ang babaeng mahal niya ay nasa isang puno sa kanyang silid. Dinala siya ni Maya sa templo at hiniling sa mga pari na tulungan siya sa kanyang mga pinsala, ngunit tumanggi ang mga ito dahil naniniwala silang siya ang makakalusot sa bagyo. Napansin ni Neb ang isang kumpol ng mga halaman na pinatuyo para sa elemento at nagpas siyang umalis. Kalaunan sa kalye, nakita ni Neb ang pulang damit mula sa kanyang mga pangitain sa isang tindahan. Sa sandaling iyon, nabangga niya si Bumhead at galit na hinawakan nito sa kanyang damit, sabik para sa paghihiganti. Gayunpaman, sinabi ni Bumhead na maaari lamang silang maglaban sa karera at tumakbo palayo. Agad siyang sinundan ni Neb at ang habulan ay nagtulak sa kanila na tumakbo sa buong lungsod hanggang sa tumalon sila sa tubig. Lumangoy ang mga lalaki patungo sa pinakamalapit na baybayin at tumalon si Neb kay Bumhead, humihingi ng paliwanag. Ilang beses niya itong hinarang sa ilalim ng tubig hanggang sasabihin ni Bumhead na nangako siya kay Taurus na poprotektahan ang bagyo. Hinayaan siyang mabuhay ni Neb at nanumpa na tatalunin siya sa karera. Samantala, ikinwento ni Maya kay Taurus ang tungkol sa puno ni Neb at ang pagtatago ni Psychos sa fig. Sa kanyang silid, nagiging desperado si Neb na makamit ang kanyang tagumpay. Matapos ang isa pang pangitain kay Ana, pinutol niya ang puno nito upang ma-access ang elemento. Pagkatapos ay binisita niya si Larry upang humingi ng tulong sa isang plano. Kinabukasan, nagsimula na ang susunod na karera. Hindi nag-aksaya ng oras si Bumhead at bumangga sa bangka ni Neb para lang kotsain siya, ngunit nanatiling kalmado ang lahat sa unang bahagi ng karera. Nasa pangalawang pwesto na si Neb nang makarating sila sa pangalawang bahagi at inakala ni Taurus na susubukan niyang pumunta sa bagyo. Ngunit walang nangyari. Binilisan ni Bumhead at dumaan sa shortcut upang maabutan si Neb nang sa wakas ay sapat na ang lapit ng kidlat. Ginabayan ni Neb ang kanyang bangka upang maabutan sila sa tamang oras. Ang tulong ay nagtulak sa kanya sa unahan at nakuha niya ang unang pwesto. Sa loob lamang ng ilang minuto, nanalo siya sa karera. Labis ang pagkagulat ng lahat nang biglang pinaikot ni Neb ang bangka at naglayag patungo kay Bumhead na tumangging gumalaw. Sa huling segundo, tumalon si Neb mula sa kanyang bangka kaya si Bumhead lamang ang namatay sa nagresultang pagsabog. Walang nakakita sa pagtalon ni Neb kaya ipinapalagay na patay na rin siya. Inanunsyo ng komentarista na hindi papayag ang pumunta sa Argos ang mga Fig Islander bilang parusa sa mga ginawa ni Neb. Samantala, pinalibutan ni Taurus ng kanyang mga sundalo si Berenice, pinagalitan nito dahil sa hindi niya sinabi na nasa Fig si Psychos. Di nagtagal, inanunsyo ng radyo na pupunta ang hukbo sa Fig upang hanapin ang magnanakaw. Sa ilalim ng tubig, nakilala ni Neb si Larry na nagbigay sa kanya ng mga kagamitan sa pagsisid. Kasunod ng compass, lumangoy si Neb papunta sa templo at gumamit ng isang nakatagong tunnel sa ilalim ng tubig upang makapasok. Labis ang kanyang pagkagulat, lahat ng mga pari ay nakahiga na sa sahig. Lumalabas na ang Berenice at ang kanyang mga tauhan ang unang dumating at pinatumba sila. Nang tanungin ni Neb kung sino ang Hammerhead, tinanggal ng Berenice ang kanyang mga contact lens at isiniwalat na nakakita rin siya ng mga pangitain. Ginabayan niya si Neb sa sarili nitong mga pangitain upang sa wakas ay makita niya ang katotohanan. Siya si Hammerhead. Sa simula pa lang, ipinakita ng mga pangitain kay Neb ang hinaharap, kaya ikinalat ni Nadita at Berenice ang mga kwento hanggang sa handa na siyang yakapin ang kanyang kapalaran. Dala ang bangka at kagamitang inihanda ni Larry, nilisan ni Neb ang templo gamit ang kanyang bagong pagkakakilanlan. Nang bumalik ang Berenice sa pangunahing silid, natuklasan niya na pinatay na ni Taurus ang lahat ng iba pang tagapagtatag. Nagkaroon ng pagtatalo, ngunit nagambala si Taurus nang makita niyang naglalayag palayo si Hammerhead. Di nagtagal, nagtipon ng mga tao sa mga pader ng lungsod upang magsaya para sa bayani, ngunit nangangahulugan din ito na hinabol siya ni Bumhead at iba pang mga sundalo. Nang malapit na ang kalaban, sinalo ni Hammerhead ang kidlat gamit ang kanyang bangka at ginamit ang bagong modification ni Larry upang magpaputok pabalik na sinira ang lahat ng mga sasakyang dagat ng kanyang mga kalaban sa isang pag-atake. Kasabay nito, nagpaputok ang hukbo upang simulan ng pagsira sa Fig Island. Pinanood ni Dita ang pagkawasak habang binubulong niya si Amor Fati. Samantala, nagawa ni Hammerhead na makapasok sa bagyo at sinasalo ang anumang kidlat na masyadong malapit. Walang kahit isang kislap ang nakapagpahinto sa kanya at di nagtagal ay nakarating siya sa kabilang panig. Nakita ito ni Taurus sa radar at napagtanto niyang tapos na ang kanyang paghahari.
Sa kabilang panig, natagpuan ni Hammerhead ang isang malaking isla at isang gusali na may makinang lumilikha ng bagyo. Gamit ang orihinal na susi, pinatay niya ang aparato at sa wakas ay nawala ang bagyo pagkatapos ng maraming taon ng takot. Habang nagdiriwang ang mga mamamayan sa buong Argos, sinabi ni Taurus ang Amor Fati bago tumalon upang tapusin ang kanyang paghihirap. Hinangaan ni Hammerhead ang malinis na kalangitan at naalala ang pangako ni Ana. Isusuot niya ang damit pagkatapos mawala ang bagyo. Bago umalis, itinapon niya ang likido mula sa puno nito sa tuyong lupa upang gisingin itong muli. Isang flashback ang nagpapakita na nakuha ng Baroness ang katawan ni Ana mula sa dagat at binuhay ito muli gamit ang elementong ito. Pumunta si Hammerhead sa baybayin ng Gaia at natagpuan si Ana na naghihintay sa kanya suot ang pulang damit. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.